beloved Boss Mike Cervera. Ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Ano? Hindi, Mabigat ang galo. sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin Ayan na. huling broadcast. Ayan na. Broadcast natin muna sa buwang ito. Malay mo naman, sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito. Hindi ba? Opo. Yung malay mo daw, baka maabsuelto pa, no? Humihingi po ito ng simpatya, mga kababayan, mukha yatang hindi napagbigyan. Oo, tuloy. Oo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen. Oho. Dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat magprograma sen kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na Junix. mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Di ba? Naintindihan ko yun, pero Si Jen naman Alam mo, Marcoleta, umaming ka na, hindi ka perpekto. Ang problema kasi sa'yo, parang ang linis-linis mo Ha? Parang ang linis-linis mo. Yun ang gusto mong i-project sa mga tao Hindi ka malinis. Mamaya, malalaman mo. Mamaya, malalaman nito na hindi siya malinis. alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay Ay, hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na Bagay. lamang ano natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat parang wala naman sa itsura mong makadiyos. Nasa itsura ba ni Marcoleta ang pagiging makadiyos, mga kababayan? Parang wala naman. ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan mo na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay. Magbibilin na kasi aarestuhin na ho ito sa anumang oras. Sa supporters nyo po at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat. Yung mga naniniwala daw, parang ito mga kababayan Putik na yan, piriti piw-piw Replay nga hindi ka na nasanay. Replay! Sa inyong mga nakikinig sa araw na ito, pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito. O kung hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. At tukoy lang ba? Hindi ba papanagutin? Kasi mga kababayan, dapat maliwanag, di ba? Kung tukoy-tukoy lang, putik na yan, walang kwenta. Kasi mga kababayan, pag tinukoy mo ang isang tao na magnanakaw, ang isang individual, mga kababayan, dapat panagutin mo, hindi lang matatapos sa tukoy. Kung inyong maalala, nung panahon ni Digong, may binulgar ito So, yung pala yung trabaho niya. Tumukoy lang. Hanggang doon lang. Tutukuyin lang. Tapos, ano mangyayari? Ayan, mga kababayan, yan yung tinalakay natin nung nakarang araw. Opo. Eto po mga kababayan. Ano sabi niya? Pasok, balikan natin ang nakaraan. Marco Anino, banatan mo Anino. Panahong ni Digong Duterte. Pakinggan nyo ang banat ni Anino rito ayun si Marcoleta nasa Gedli. Ito si Andaya, yung nagpakamatay daw. Pero pinagdududahan ngayon na baka daw ay pinatay. Dahil dito sa kulang-kulang 400 bilyon na in-expose ni Andaya, kumapit,
kumalawit o sumabit? Sumabit si Marcoleta. Note, Marcoleta did not play an active role in Andaya's high profile. House Rules Committee. Nako, eto na. Pakinggan nyo ha. Nakikita nyo yan? Marcoleta at Andaya. Sila ay mga dating congressman. Ngayon, si Marcoleta ay senador na. Yan ay mga panahon nung nagkakaroon ng investigasyon patungkol sa mga flood control issues at scam noong panahon ni Duterte. At Kita nyo mga kababayan, panahon ni Duterte, nabuksan na ho ang issue ng flood control scam. Ayan na, take note. Note nyo yan. Panahon ni Duterte, mga kababayan, talamak na ho ang alin, mga kababayan. Alin? Yung pong flood control scam. Panahon ni Duterte yan ha. Tuloy. Administrasyong Duterte. Yan. 2019, nagkaroon ng mga probe patungkol sa mga alegasyon ng issue sa flood control. Nabulgar nga ng House of Representatives nung taong iyon na merong 332 billion pesos na Ang laki mga kababayan, 332 billion na mga flood control scam ang nasasangkot. Panahon na ho ng mga Diskaya yan. Panahon na ho ni Curly. Panahon na ho ni Sara Diskaya. Yung mag-asawa na mahilig sa payong. Payong na kaya bumili ng mamahaling sasakyan dahil sa payong. At bata nila Digong yan. Bata ni Bongo dahil nakakatransaksyon, nakaka-joint venture nila. Di ba? Tanong, tuloy. flood fund scam. Sabi nga ni Nonoy Andaya noon, ay yung DBM ay nagkaroon ng 14 billion budget insertion sa unprogrammed funds Nako! sa flood control noong taon na yon sa 2019 budget. At Kita nyo, 2019 budget, gawain ni Digong pala ang mag-insert, tapos ang kanilang pinapasama si Pangulong Bongbong. Yung pala, gawain talaga nilang mga hayop na to. sinabi niya rin nga noon na walang makakapigil sa kanya sa pag-iimbestiga sa mga issue at skandal na nangyayari patungkol sa flood control funds Nako! noong panahon ni Duterte. Nako! So kung gusto natin talaga na mapanagot lahat ng dapat managot, ay dapat hindi tayo selective. Correct. Dapat tayo ay impartial. Correct. Lahat ng kurakot, lahat ng mga nanloko at nagnakaw Tama. sa pera ng taong bayan gamit yung mga flood control project na yan. Dahil yan ang mga naging gates of corruption sa ating bansa ay dapat mapanagot at dapat kahit binoto natin noon pero nasangkot dyan sa flood control na yan, ay hindi natin hahayaan at hindi natin palalampasin. Correct. Na dapat panagutin sila. Kaya huwag niyong sasabihin na Administrasyong Marcos ang nagsimula ng flood control issue. Tama. Dahil 2019, may mga balita na at may mga investigasyong nangyari na patungkol sa mga flood control issues at scandal noong Duterte administration. Yan. So tama na ang pagpapakalat ng peking balita na sa Marcos administration lang nagsimula ang Yun. flood control scandal. 'Di ba? Oo. Diba? Alam nyo mga kababayan, ito yung napansin ko eh. Tama ang lahat na sinabi ni Utoy. Na ang flood control scam ay panahon pa ni Digong nangyayari ito. Ang tanong, anong ginawa ng administrasyon ni Digong? Wala. At ang tanong, alam na ni Rodante Marcoleta, itong mga pagnanakaw, mga kababayan, di ba? Itong mga pagnanakaw ng mga, kung sino mang mga politiko dyan. Di ba? Bakit walang nagawa? Bakit nahinto? Bakit kung seryoso talaga, mga kababayan, pansinin nyo, kung seryoso talaga ang gobyerno ni Pangulong Digong ninyo noon,
At kung seryoso si Marcoleta tulad ng sinasabi niya ngayon, na siya daw ay gusto niya magpanagot ng mga tiwali, ng mga magnanakaw, eka, nang matunton kung sino daw ang mastermind, eka, putang ina, bakit hindi mo nagawa nun? Bakit hindi mo ginawa nung panahon ni Digong? Ito ba dahil naging kaibigan mo na ang mga diskaya? Ha! Tanungin nyo si Marcoleta. Bakit hindi nagtuloy-tuloy ang investigasyon sa flood control nung panahon ni Digong kung meron nang nag-expose at nando doon si Marcoleta noon? Nakuha nyo mga kababayan? Nando na ho si Marcoleta noon eh. Pero bakit parang nabaliwala? Pero bakit parang kinalimutan? Pero bakit wala na tayong nabalitaan? At walang napanagot nung panahon ni Digong. Grabe no mga kababayan, ano? Pero ngayon kung magmalinis si Marcoleta, akala mo talaga wala siyang kasalanan. Akala mo talaga walang alam. Pero ito ang tanong ng karamihan. Marcoleta, bakit ba pinagtatanggol mo ang mga diskaya? Di ba ga, Bambina? Bakit mo pinagtatanggol ang mga diskaya ngayon? Samantalang noon pa pala, sangkot sila sa issue ng flood control. Magkano bang maleta yan? Magkano presyo ng maleta? Kaya pala Marcoleta. Kasi noon pa man, may maleta. Nakuha nyo mga kababayan ko. Kaya ngayon tila tingin ko walang sumama eh. Tingin ko kay Marcoleta ngayon mga kababayan, alam nyo, mukhang hindi sinang ayunan nang hinihingaan niya ng saklolo dahil siya'y nasasadlak ngayon sa isang matinding problema. Itong kanyang warrant of arrest na lalabas at poposas. No. Mga kababayan, poposasan si Marcoleta. Ano ang sabi niya? Ay, hindi na ho ako papalag. Hindi po ako tatakas. Haharapin ko na lang. Baka pag tumakas ka, dakmain ka sa piluka mo. Mas nakakahiya yun kaysa dyan sa kaso mo. Di ba, Maring Che, Pakinggan ho natin, mga kababayan, ha? Pakinggan natin tong sinasabi. Pasok! Senador Rodante Marcoleta na hindi ho siya manlalaban. Sakaling arestuhin kaugnayan ng kasong plunder at indirect bribery laban sa kanya. Ano kay Marcoleta, may natanggap nga ho siyang impormasyon na posibleng ipatupad ang kanyang pag-aresto kaugnayan ng umano'y hindi pagdedeklara ng campaign funds mula ho sa ilang pribadong individual. Yan na ngayon mga kababayan. Marunong si Marcoleta natuto na ho na hindi magdeklara ng contribution para sa kanyang kandidatura. Hindi diniklara sa kanyang sose. Ngayon, mga kababayan, nasasangkot ngayon si Marcoleta. Tayo mga kababayan, sabi ko nga, walang kailanman hihigit sa batas. Lahat, presidente, vice president ka man. Hanggang sa pinakaibaba, kahit single mother ka pa. Di ba? Kahit ikaw ay single mother, walang trabaho, walang asawa, ikaw lang ang bumubuhay sa anak mo, na sinasabi nyo, wala. Hindi kailanman po pwede na maging excuse yang mga yan sa batas. Kaya ito ngayon ang malaking problema, mga kababayan. Pag nanlaban ito, baka dakmain siya, piluka. Tingin ko mga kababayan, replay po ito, replay. Tingin ko mga kababayan, baka ito, Mona Luis, talagang totoo yung chismis na mukhang hindi tinulungan ito ng mga kinaukulan tao o kanyang mga kaibigan, kasama, na
saklolohan siya sa kanyang problema. Sabi ko nga, nandadamay ka pa ng iba eh. Ikaw ang gumawa ng kasalanan, gusto mo damay-damay kayong lahat. Walang ganon, di ba? Walang ganon. Di ba? Melchor, Sir Mike Defensor nga yung nagpapatay kay Andaya, utos nga ni Digong. Ala. Grabe, no, mga kababayan. Replay, oo! Replay mo na, Luisa. Eto na mga kababayan, Tina Sales. Sabi ng senador, imbento o gawa-gawa lang ang mga kaso laban sa kanya at bahagi umano ito. Paano naging imbento? Paano gawa? Paanong imbento? Paanong gawa-gawa? Mga kababayan eh. 'Di ba? Nagpasuhol kay. Tumanggap kay umamin si Mike Defensor na binigyan ka ng 30 million at yung dalawa pa na kontraktor nagbigay ng tag 20 million. At 'di ba? Tapos mga kababayan, paanong sasabihin ngayon na imbento 'yan? Hindi ko maintindihan. Kung aminado naman silang lahat. 'Di ba? Aminado si Marcoleta, aminado sila Mike Defensor at yung dalawa na nagbigay nga ng pera. Paanong imbento 'yon? Ikaw mismo Marcoleta umamin ka. Grabe no mga kababayan Tindi talaga. Nang pagtangka na patahimikin daw siya dahil sa kanyang mga pahayag sa investigasyon sa flood control projects. Nilinaw rin ho niya. Yan na naman. Hindi, wala nang maniniwala sa iyo. Maniwala ka. Kahit nga siguro yung katabi mo, hindi maniniwala sa iyo Di ba? Na mga natanggap na donasyon ay mula ho sa pribadong individual at hindi naman daw mula sa pondo ng gobyerno. Ayun na nga. Kaso nga ito naman si Marcoleta, niloloko mo. Akala ko magaling kang abogado, lintik ka. Hindi ka pala magaling talaga, kaya pala hindi ka nag-practice mag-abogado Pumasok ka kagad sa politika di ba? Di ba, Iris Santiago? Alam mo na, kailangan ko ng pantsa Kaya hindi raw yan maaring ituring na plunder. Hindi pala, sige. Hindi pala plunder. Ipagtanggol mo yung sarili mo. Di ba? Ipagtanggol mo yung sarili mo. Kaya yung anak mo, gawin mong abogado. Abogado ba yung anak niya? Hindi naman yata siguro. Hindi yata abogado. Ewan ko lang Our beloved Boss Mike Cervera.